Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Alejandro Calvo, bagong kalaban ni Vice President Sara Duterte at sinabihan nitong si Maharlika at iba pang mga senador na wala siya sa posisyon pero i-impeach daw, wala siya sa posisyon para mag-hain ng impeachment dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Dito nga natin makikita kapatid na itong mga kalbo na ito na si Alejandro ay talagang kapalmoks. Itong si Alejandro na ito, kung inyong matatandaan, ay tumakbo bilang isang senator noong nakaraang eleksyon kung saan siya ay natalo. Dito nga natin makikita mga kaibigan na buti na lamang itong Alejandro na ito ay natalo dahil nga wala pa rin siyang karapatan or dahil nga ang kanyang goal or ang kanyang plano ay ipaalisin itong si Vice President Inday Sara Duterte bilang isang or impeach si Vice President Inday Sara Duterte bilang isang vice presidente. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi pwedeng maging senador ang mga ganito dahil nga ang kanilang mga pakay ay wala naman o hindi naaayon sa pag-improva ng ating ekonomiya at ng ating bansa. Katulad na lamang ni Alejandro na ito at binabalak niya pa atang tumakbo bilang isang senador sa susunod or ditong sa susunod na taon sa senatorial and national election. Well mga kaibigan, para nga sa kabuang impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago at nagbabaga dito sa ating channel na Sagam TV. Muli po maraming salamat at sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At muli po, wag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat and God bless. Parang Ajinomoto na lang ang yung tingin nila dyan sa pulburon na yan. Katok ka sa tindahan, isang pulburon nga ho. Ganun lang ho. Napaka-casual ng pagbili. Kaya galit na galit si Tatay Digong dyan sa mga ano na yan, dyan sa ano na yan, mga Espinosa na yan. Ayun na nga no mga kababayan, kaya para doon sa mga taga-Albuera dyan, congratulations ho sa inyo, palakpakan. Iboboto nyo. Yung mga kababayan natin taga-Albuera, kung yung pera galing sa mga politikong kagaya ni Kerwin, huwag nyong tatanggapin. Alam nyo na ho, saan galing yan. Ang tagal ho sa kulungan, pero meron ho silang pwersang tumakbo ng pagka-mayor. Ibig sabihin, hindi pa ho talaga sila na-drain. Hindi ho ba na kinuha ng estado yung asset nitong mga ano na to, yung ari-arian nitong mga walang yang ano na to? Grabe. Self-confessed. Pulburon dealer yan si Kerwin Espinosa. Self-confessed. Inamin ho niya. Dokumentado. Ngayon tatakbo ng mayor. Palakpakan. Welcome mo kayo lahat sa sa bagong Pilipinas. Welcome sa bangag na Pilipinas. Anak na to. Bad trip naman, no? Ano magagawa natin? Nandyan na yan. Alangan naman, di ba? Tatakbo na eh. Nasa laya na eh. At ang matindi ho dito, ngayon, itong mga nagkaroon ng malaking problema noong panahon ng Tatay Digong dahil na-involve sila sa ipinagbabawal na pulburon, ang hinahabol ho nila ngayon itong si Tatay Digong. Anak na to. Talagang ibang klase ho talaga ang politika sa ating bansa. Kaya mag-ingat po kayo, huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga napapanood nyo sa social media. Hindi nyo ho alam, baka yung utak nyo ilinalason na nitong mga influencer na to. Huwag ko kayong basta-basta maniwala kasi yung problema ko kasi sa Pilipino. Actually, tayo doon sa usaping political dynasty. Medyo ho tayo dyan eh. Bago natin pigilan na gustong yung mga mayayaman o yung mga nasa middle class na gustong sumerbisyo sa ating pamahalaan, kailangan bago natin itulak yung batas na yan, siguro nandyan na yung edukasyon. Yun na lang ang pagtuunan natin ng pansin dito sa bansang to. Kasi kahit anong gawin natin, kung yung mga boboto, kahit na hindi na magkakapamilya ang papasok sa politika, pero yung mga edukasyon ng mga bumuboto,
mabilis silang utuin na 'tong mga politiko na 'to, congratulations. Wala akong mangyayari. Kaya imbis na itulak yaang ano na yan, yaang, political dynasty, kalokohan ho yan. Kailangan ho na mabigyan ng, tamang impormasyon at edukasyon ng mga botante. Sa gayong paraan, makakasigurado ho tayo na yung mga maluluklok, hindi ho gagawa ng, napakaraming kabalbal. 'Di ba? Sabagay 'no, 'pag mambubudol ho talaga, mambubudol 'no. Yung education naman kahit papaano medyo natututo na sambayan ng Pilipino pagkatapos nung 2022 national election. 'Di ba ngayon mga tao galit na galit kay Amy Marcos, ayaw siya iboto. Yun ho, dapat talaga, ano magagawa natin, yung mga Pilipino ganyan talaga, Bago nila malamang, mainit yang isang bagay, kailangan muna nilang hawakan. Mga Pilipino talaga, naku nako. Ayusin ho natin sa susunod na piliin ho natin na maiga. Basta kung sino lang ang sasabihin ni Tatay Digong, wala ng tsetche bureche, kesyo, artista yan, huwag na yan. Kesyo, hindi natin iboboto yan, ganito yan. Huwag hong ganon. Ha? Kung sino lang ang isusuportahan ni Tatay Digong, kung naniniwala kayo dun sa matanda, kung sino lang ang bibigay na pangalan ni Tatay Dig, yun lang ho ang susuportahan natin. Finito. Wala na ho tayong ibang pag-uusapan, yun lang. Ito mga kababayan, ngayon naman ho, dumako ho tayo dito. Every time na ah, every time na nakikita ko ho 'to, sumasaya ako. Panoorin ho natin. Magaling 'to, magaling. Game. Ready. Pakinggan ho natin 'to. Oh, Mr. Real Talker ha, shout out. Tinatanong pa po ba yan? Ha? Okay. Bakit nyo pa tinatanong yan? You don't need to Ikaw, Game. ano ba ang nagustuhan mo kay BBM? Naku Yo. po, my goodness. Tinatanong pa po ba yan? Ha? Bakit nyo pa tinatanong yan? You don't need to ask me why I like BBM so much. Kaysa kay Digong, ha? Kaysa kay Digong, mas gusto ko yung presidente ngayon na si BBM dahil kasama ako sa 31M na na bumoto. Naku ho, ha? Ito lang sasabihin ko sa inyo, bakit gusto ko si BBM. Kasi ho, si BBM ho, ha? At si Tatay Digong, si Digong dati yung presidente siya, eto ang itsura ko. Oh, at Wow. saka, di ba? Ngayon, dahil BBM na, eto na ang itsura ko. Hindi, magaling din ho yan, magaling yan. Palakpakan natin, malupit yan. Malupit mag-vlog. Panahon nitong si Makoy, UP na rin ho pa nga Sobrang pogi. O di ba? Namamayagpag kami sa panahon. Dati nagtatago-tago lang kami sa panahon ni Tatay Digong eh. Ngayon, pwede na kaming lungadlan ulit at pwede na kaming mag-abang-abang sa eskinita. Noong panahon ni Tatay Digong, nakatago kami lahat. Nanginginig sa takot na baka biglang riding tateng. May sound effect bro. Palakpakan. Matindi. Ibang klase, galing. Tuloy. Kaya yan ang gusto ko sa panahon ngayon ni BBM. Namamayagpag kaming lahat. At eto pang isa kapatid. Ha? Hindi lang basta tinupad ni BBM ang 20 pesos na bigas. Oh. Dahil 18 pesos lang po ngayon. Yung 1/4. Basta si Kuya na nga mga kababayan. Ngayon naman dito sa bahagi ng video natin na to, dumako na ho tayo dito kay Gary Alimango. No? Punta na ho tayo dito kay Gary Alimango. Pakinggan ho natin ang banat nitong si Gary Alimango. Game, Gary. Let's go, Gary. React lang po tayo ng mabilisan dito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Magandang umaga, Gary Alejano. Ngayong araw po, ang Magdalok Party List ay naghain po ng aming Certificate of Nomination and Acceptance. At kami natutuwa na mabibigyan po kami ulit ng pagkakataon na magsilbi sa ating bansa. At alam po natin ang Magdalok Party List ay naglalayon na i-representa. In fact, we already represented yung former and retired members of the uniformed services in the country. Kasama na rin ang ating urban poor at mga kabataan. We're proud to say that in the past Congresses, 16, 17, and 18, ay naging produktibong party list ang Magdalo. When it comes to
Anong ginawa nyo dun sa mga nagdaang Congress? Anong ginawa ng Magdalo Party List? Maliban sa pagbanat sa mga Duterte, sumali sa mga sa mga bumabati ko sa mga Duterte. To the function of legislation, no? And also sa isang importanteng trabaho ng mababatas, yun ang oversight function, no? In fact, ang Magdalo Party List lamang ang nag-iisa, hindi lamang party list but membro ng Kongreso ang naghain ng impeachment laban sa former President Rodrigo Duterte. At hindi lamang yan, Nakakatawa yung pagpapile ng impeachment para dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Milestone dito sa kalbo na to. Huwag ganun, sir. kaisa-isang party list din ang naghain ng information before the International Criminal Court against the crime against humanity ng nakaraang administrasyon. So kami po ay muling babalik at kailangan po natin magkaroon ng matapang at matibay na tumatayo sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon sa issue ng West Philippine Sea dahil yan ay isa sa tinayuan natin at isang advokasya, especially representing the former and retired, and even the interest of the armed forces of our country. So maraming salamat po. James, Thank you, sir. tanong na. Question Q&A from the tayo, Q&A tayo. Hi sir, Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Nabanggit niyo po kanina, kayo po yung nag-file ng impeachment against the former president. Sakaling manalo po kayo next year, magpa-file din ba kayo ng impeachment complaints against the Vice President Sara Duterte? Of course, it would be assuming on my part, no? Pero kung yun nga, kung mananalo at sa nakikita ko pong mga violations against the Constitution, malaki pong posibilidad na maghahain po ako ng impeachment Against the Vice President? against the Vice President. Kumusta po yung kaso ngayon na i-final po ninyo against the former president po sa ICC? Ano pong update po sa inyo ng... Ang labo nitong si Aliano. Di pa nananalo, iniisip na kung paano sasampa ng impeachment itong si VP Sara. Yun nga, ito ganito lang ko kasimple yan. Kaya merong Quadcom, merong Committee on Good Government, ang ginagawa ho ng mga yan, hinahanapan ho ng problema itong si VP Sara. Kasi kung meron ho talaga siyang problema doon sa confidential fund, sa tingin nyo ho, sa bigat ng kamay ng administrasyon na to, sa tingin nyo ho ba hindi pa ho siya kinasuhan sa ombudsman o hindi pa ho siya inahinan ng impeachment? Hindi pa siya ginurgor nitong mga congressman na to. Ganun lang naman ho kasimple yun. Wala ho kasing problema yung paggasta ng OVP o noong nandyan pa siya diyan sa Department of Education, diyan sa confidential fund na yan. Wala ho siyang naging issue. Napaliwanag niya ng maayos. Meron lang certain na tanong, mga siguro dokumento na hindi pa naisumite o kulang yung naibigay ng Office of the Vice President. Pero sa tingin ko kasama sa strategy ng OVP, napatagalin talaga ang pagsagot diyan sa na yan, diyan sa tawag dito yung notice of disallowance, no. Talagang dinidelay ho nila yung pagsagot para lahat ng dadaldal kaugnay dito sa issue na to, pagka nabigay na ng OVP yung mga dokumento, magmukhang ganun lang ho kasimple yun, no. Ngayon, para dito kay Gary Alejano, siguro ngayon pa lang siya sumasaw-saw ulit sa politika, sa katagal-tagal ng panahon, hindi siguro niya nakikita ang mga kaganapan dyan sa House of Representatives, dyan sa Senado, yung mga bumabanat kay VP Sara, dyan sa administrasyon. Di pa siguro siya updated. Sir, hanggang sa ngayon, wala pa rin ho silang solidong kaso, hindi pa rin ho nila nahahanapan ng butas itong si VP Sara para dyan sa impeachment na yan. Kaya bago mo problemahin yung impeachment na yan, isipin ho nyo muna paano nyo pakikinangin yung ulo nyo. Paano kayong mananalo sa 2025 midterm election. Ganun lang ho kasimple yun. ICC? Sa katunayan po ay healthy naman ang communication between sa aming grupo at ang International Criminal Court. Of course, hindi natin mapupwersa o mapipredict kung ano man ang gawain nila. Ang importante ay umuusad ang kanilang hakbangin. No? At alam naman natin na pumasok na yung mga investigators dito sa ating bansa. At I understand meron lang silang tinatapos at pinaplansa. Kasi gusto din namin na ilabas na nila yung warrant of arrest against the former president. Sir, balikan ko lamang yung impeachment. Kung sakasakaling manalo po ang Magdalo, is that your priority agenda or first agenda on the Congress sakaling makabalik ko kayo?
kami ho bilang party list, tumitingin ho kami sa aming legislative agenda kasi ang pangunahin talagang dahilan kung bakit kami nandito ay ang kapakanan ng ating kasundaluhan at kapulisan. Yun po ang ating pangunahing agenda. At kung meron naman hong ibang miyembro ng Kongreso na magpa-file ng impeachment, ay pwede ho natin silang hayaan. Pero kung kinakailangan at tawag ng panahon na magpa-file at wala nang ibang magpa-file, gaya nung nakaraang administration, tatayuan po namin magdalo po yan. Okay. Dwight, please. Rappler. Wala na dyan. Hello. Ayan. Good morning, sir. Dwight De Leon from Rappler. Yung Magdalo po, isa sa mga party list groups na ilang beses ding naluklok sa Kongreso pero natalo noong 2022 elections. Why do you think lost? And what are you doing different this time in order to win? Especially given na I think this is a crucial moment for you dahil kapag natalo kayo for a second time, may risk kayo of getting delisted in 2028. Salamat po sa tanong. Alam niyo po, lalo na ngayon sa sistema ng party list, without offense to the other party list, ay talagang masikip ang laban. At tinitingnan ho natin na dapat ang party list ay isang representante ng marginalized sector sa ating lipunan, ay parang nabaligtad ho dahil ang mga mayayaman ay nasa party list. So challenge talaga ho sa amin. So pag ang tanong kung bakit kami ay natalo, maraming factors po. Of course, may kakulangan din kami at that time. Inaamin po namin yan, pero malaking factor kasi ang pag-demonize sa amin before the public. Tuloy-tuloy po yan. At alam ho natin na hindi natin check ang fake news. Hindi pa, wala naman, wala nagdi-demonize sa inyo. Diyan sa Magdalo. No, ang problema lang ho kasi, yung amo mo, walang ginawa kundi tahulan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nagdang administration. At lahat ng ibinato niya nung nandun siya sa Senado dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nag-bounce back lahat sa kanya. Diba? Kaya yung amo ho nito, walang credibility. Walang maniniwala. Ngayon, kaya nga nag-mayor na lang eh. Kasi hindi na ho siya pwedeng nasyonal. Doon sa lokal, talagang makakapag-concentrate siya. Ikot-ikot lang siya sa mga baryo, sa mga bayan-bayan, walang problema. Pero yung national ho, dahil kilala ho, kaya kahit nga siguro doon sa lokal na yun, mahihirapan ho siyang manalo. Napanood ho natin yung pakikipagkamayan niya sa mga tao. Halos ayaw man hungawakan ng mga tao doon sa lugar yung kamay nitong amo nitong si Alimango. Ngayon, kung sinasabi mo dahil nasiraan kayo ng nagdang administrasyon, hindi yun. Sinira ng amo mo yung kanyang reputasyon. Kaya kahit yung mga pati sundalo, hindi kayo binoto. Pati mga pulis, hindi kayo sinuportahan. Ganun lang kasimple yun. Wag niyong pagbintangan si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ang nangyari dito, sinira ng amo mo, ng best friend mo, ng kakulutan mo, ang reputasyon ng Magdalo. Sa nakaraang administrasyon, lumalabas na kami talaga yung salarin, kami yung demonyo, kami yung kahit hindi ho totoo, Kami nangyari yung kay Senator Laila de Lima, kahit walang kasalanan yung tao, talagang bagsak yung kanyang perception ng taong bayan, Kasama ho kami doon sa biktima ng pagsisinungaling ni Rodrigo Duterte at kami na biktima, pero ang nakikita ho natin ngayon, kumusta naman yung mga pinakawalan ni Trillanes dyan sa Senado noong mga panahon na yon? Kumusta naman yung mga aligasyon ni Trillanes kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na mga pawang aligasyon lang, walang basihan o walang mga ebidensya? Kasi kung meron nung mabibigat na ebidensya yan, baka yung mga panahon na to, nakakulong na ho si Tatay Digong. Yang sa ICC na yan, di ho natin alam kung anong strategy niyan. Alam mo na, ang nakikita ho natin dito ginagamit ho yan ng administrasyon, kumbaga panakot sa mga Duterte. Noong una, pero ngayong mga panahon na to, hindi na natatakot si Tatay Digong. Sinasabi niya, bahala kayo, pupuntahin niyo dito, tingnan natin. Pag nga binabanggit yung ICC na yan, tinatawanan lang daw ni Tatay Digong. Ngayon, ito, proud na proud sila, yung tipong kumpiyansa sila dito sa ICC na to. Yung kanilang tinatakot, yung kanilang pinaghahandaan ng ICC, tinatawanan lang ho sila. ngayon ay dahan-dahan po na ilantad sa publiko ang kasinungalingan ni Rodrigo Duterte. In fact, nakikita natin kung ano ang ginawa ng nakaraang administration sa ating bansa, especially ang implication on our national security. Dahil inalam niya, binukasan niya ating bansa upang pasukan ho tayo ng kalaban ng ating bansa, especially ang bansang China. So ngayon ho, ngayon ko palang alam kalaban na ba natin ang bansang China ngayon? Masyado ho ata kayong advance. Yan ho bang briefing sa inyo?
Pagkakaalam ko, meron lang tayong hindi na pagkakasunduan pero hindi natin sila kalaban. Kung kalaban ho natin ang bansang China, i-uninstall nyo ho lahat ng shopping app sa mga cellphone nyo. Huwag ho kayong o-order ng kung ano-ano dahil galing lahat sa China yan. Ha? Kung pagbabatayan ho natin itong mga tirada nitong si Alimango dito sa video na to, kailangan nyo na hong i-uninstall lahat ng shopping app na ginagamit nyo. Dahil lahat ng produktong nanggagaling dyan sa app na yan, galing hong China yan. Paano natin naging kalaban? May dispute lang tayo, kalaban na natin kagad. Ibig sabihin, kalaban na rin natin yung Indonesia, ganun ba yon? Kalaban na rin natin yung Taiwan, kasi meron din tayong dispute sa mga ano na yan eh. Sa mga bansa na yan, kalaban na rin natin Malaysia, ganun. Anak ng toko ah. Kung ganyan ho mag-isip, lahat ng tumatakbo, wala na ho. We're doomed, di ka nga. Ha? Kalagim-lagim ang sasapitin natin dito sa mga tao na to. Meron palang dispute, kalaban na kagad. Napaka-advance mag-isip, dahil pa yung mga bangag. Tokwa. Na ma-realize po ng taong bayan na talagang tumayo po ang Magdalo, ay we're hoping na makita po nila at maibalik yung support. Okay. Nakakasar ka na. Sumobra ka na. Ito na lang. Dito na muna ho tayo kay Palangga. Pakinggan ho natin itong si Madam Maharlika. So, supportahan ho ninyo. Mag-subscribe ho kayo. Dito sa video na to, ihiwain niya ng pinong-pino itong si Senator Amy Marcos. Pakinggan. Game. So, abala na ang filing ng candidacy ng mga nag-aspire na magnakaw sa kaban ng bayan. Nako po, yan At ang syempre, sinasabi natin. ang mga pangalan Yan na nga na ba? paulit-ulit na lamang ninyong naririnig. Tingnan natin kung sino ang follow natin si Pambansang Dalaga. Yun. Si Pam. Oy, shoutout kay Madam Pam. Shoutout, Madam Pam. Palakpakan natin, third floor studio, your happy network. Ang ano ho yan, malulupit hong mag-vlog yan. Yan ho, kumbaga, nauna lang ho tayo, pero sila ho talagang malupit mag-vlog. Yung third floor na yan. Napakagaling ng batuhan nilang dalawa nitong si Sir Marlon. Mahusay. Hello, Pambansang Dalaga. How are you? So, sa kanya ko kasi nakita yung mga tumatakbo. Oh my God. Tiyan mo, 19 minutes ago, nag-post na itong singiwi na si Abalos. Ano sabi niya? Kalaban ng kriminal. Ayan, thank you, Pam. Ayan, may bago palang post. Oh, ayan, galing kay Pambansang Dalaga. Naku po, si Abalos yan. So, grabe. Magkano kaya? I think million ang gastos nito sa ganitong klaseng ano tawag dito? Ganito kalaki. Okay? Na ads dyan sa lugar to. Okay? Sabi ni Pam, sagwa ng slogan, iba naman ang sinasabi sa inaasal ng mga hangal. Ang sabi ni Abalos, okay, ay meron tayong gugurgurin na pinadala ni Liza Tanas. Ikaw ang una-una kong gugurgurin. Okay, ay di yan. Mali na gurgur natin. Ito, wait. I love gurguring someone tonight. Okay, go. Nagurgur na. Sabi ni Abalos, kalaban ng mga kriminal. Support ho natin, no? Kaya pinapasupport ko ho sa inyo si Binibining Maharlika. Ito yung panahon na dapat lahat ng, yung kung meron man alitan, merong hindi napagkakaunawaan sa mga hanay ng mga Duterte vloggers. Ngayong mga panahon na to, dapat ho muna natin isang tabi. No, napakarami hong nangyayari ngayon. Yung tipong, yung iba nating mga kasama, kini-question na. Yung iba gusto nang bumitaw eh. Kumakanta na ho sila eh. No? Gusto nilang, yung iba nag-aayawan na eh. Yung iba nag-iisip na ng ibang content. Natatakot na yung iba. Baka, kasi pagkatapos daw nitong si Spokes, hindi aabot yung eleksyon. Hindi aabot yung Disyembre o January. Isusunod daw lahat ng vlogger. Sila na daw ang susunod na tatrabahuhin ng administrasyon. Ngayon, pagdating mo dito sa mga karamihan mo dito sa mga vlogger na to, nag-iisip-isip na rin ho kung itutuloy pa nila itong ginagawa nilang pagpuna sa mga kamalian ng administrasyon. Pero tayo, habang kaya ho, talagang dire-diretso lang ho tayo. No? Habang kaya ho, magdedire-diretso ho tayo dito. Kaya suportahan ho natin lahat. No? Ilahin ho natin lahat. Itong si Binibining Maharlika, Third Floor, Panateros, yung reaction,
Buster, yang si Solid, tsaka itong si Brothers. Huwag mo natin kalimutan yung mga yan. Yan, si Boss Dada, sabi ko naman sa inyo, gentle giant yan. Simple lang yan, napakalaking mama niya. Pagka nakatabi ko, nagaganyan ako. Ganito yung agwat namin. Sorry. Ganito yung agwat namin. Ito si Boss Dada. Ito ho ako. Sobrang laking tao ho niyan. Pero pagka nagbablog ho, di ba, napakalambing. Ganun ho talaga yan. Mabait yan. Mabait. Kakampi ng mga inaapi. Anong kabutahan yan, Abalos? Kalaban ng kriminal? Matindi. O kayo mismo ang mga promotor ng kriminal? Kumusta na nga pala, Abalos, yung kriminal, yung mga nahuli o yung nahuli ninyong pulburon sa Alitagtag? Pinakawalan nyo na naman ba? Yeah, yung billboard na yan pagkalaki-laki ay magkano yan? Million yan. Kasi nagka-billboard ako din sa Pilipinas. That was pandemic time, I think. Di ba? Nasa, kung di ako nagkakamali, 100,000, 200,000 sponsored by Sendwave app. So ito mga kababayan, yung ginagawa ngayon ng mga politiko na pangangampanya, kailangan natin ng bagong mukha. Pero tignan mo natin kung sino yung mga tatakbo. Meron ho tayo dating promo code dyan sa Sendwave. Tignan ko nga kung pwede ko pang gamitin yun. No, meron ho tayong promo code sa Sendwave, yung PH update. Meron din ho tayo, naging din ho tayo yan, nag-promote din ho tayo ng Sendwave. Tignan ho natin kung pwede pa bang gamitin yan, kung pwede pa tayo mag-promote. Sa mga makakarinig na nasa Sendwave, hindi ko kasi alam kung paano kontakin itong si Sir Nakalimutan ko na yung pangalan ni Sir Siya yung kachat ko dati dito sa Sendwave na to. Tingnan ho natin, para yung mga kababayan natin gusto tayong suportahan sa pagpapadala sa Sendwave, magamit ho nila yung promo code natin. Pero pagka pinanood nyo itong si Binibining Maharlika sa video natin, siyempre gamitin nyo yung promo code itong si Binibining Maharlika. Alright? Andito So pinost ni Pam, so may mga vloggers na tumatakbo. Ano ba itong kaputahan ng mga to? Diba? Anong ginawa ng mga to? Ano kadyotahan ito ayan, Romualdez. Okay? Yan pa rin, the same crooks, the same Jonggoy, the same Kawatan. Meron pa nag-ambisyon dito. Yung parang kamukha ni Tambalusos, hindi na makayanan yung tiyan niya. Vlogger din yata, ambisyoso. Senador ang putang ina. Anong ginawa nitong hinayupak? Parang kilala ko yan Si Mark ng model show. Sino ito? Biniraw siya ni Nakakasuka actually. Tapos, mga artista. Alam mo kasi mga artista kapag nalaos na, lipat sa politika. Karamihan yan. Hindi naman lahat. Nag-iisip ako, sino bang artistang matino? Parang wala akong maisip na tumakbo sa politika. Ngayon mga kababayan, kapag karamihan sa mga artista laos na, pupunta sila sa politika, maglilingkod daw sila sa bayan, pero ang totoo, magnanakaw ang mga hinayupak na yan. Okay? Magnanakaw yung mga yan sa kaban ng bayan. Okay? Nasaan na yung natin dito? Okay. Ito, si Palanga. No more Marcos at mga Romualdez at mga artista. Sabi ni Rowena. Okay, mga Palanga. Si Amy Marcos, okay, ay nagkaroon ng press conference na kung saan puro kasinungalingan. Right? Itong vlog na ito ay not only for Amy Marcos pero sa lahat ng mga politiko na binabaliwala ang issue sa crime, sa pagnanakaw, sa kidnapping ni Lisa Tanas. Ang dapat dapat na walang eleksyon Dapat ang pinagkakabalahan ninyo, mga taong bayan, lumabas sa kalsada at magsalita at huwag na muling umuwi pa ng bahay ninyo. You stay sa kalsada patungo sa tagumpay. Kasi itong mga yawa na ito, na mga politiko na paulit-ulit na lang ang pangalan, Marcos, Romualdez, Binay, Tolentino, Chanco at kung ano-ano pang, kung ano-ano pang mga pangalan na paulit-ulit na nangangako sa inyo na gagawa ng kabutihan, na ang iniisip
para sa inyo. Kung bang lahat ng pangako yan ay tinupad ng mga jutang ginemis na yan, ganyan ba ang sitwasyon ng buhay ninyo ngayon? Di ba? Kasi ang mga politikong yan, ang pangako sa inyo, every time na lang pag ini-interview, pag nag-file ng candidacy, ito ay mag-serve sila sa taong bayan, di ba? Dapat tulungan nila ang taong bayan, itaas ang antas ng mga pamumuhay ng mga kataong bayan, eklabos, di ba? Tapos ang sinasabi nila, tumatakbo sila para sa interes ng Pilipino. Ano ang interes na ginagawa, lalo na ni Amy Marcos? Mamaya salansanin natin. Okay? Yung kanyang mga kasinungalingan doon sa kanyang press con nung few days ago. Di ba? Ang mga politiko o yung mga appointee ng isang presidente katulad na lamang ng bangag ngayon ay para isiguro ang kinabukasan ng ekonomiya, ang kaalwanan ng mamamayan para magkaroon ng maalwan na buhay, maayos, ligtas na buhay, hindi yung ngayon ay dinudukot ang mga kababaihan, ang mga kabataan na walang ginagawang aksyon. Itong si Amy Marcos, itong mga senador, itong kapatid niya. Bakit ko sinasabi na walang ginagawa itong mga to? Sino ba ang lalapitan ng taong bayan? Hindi ba yung mga taong gobyerno kapag may mga nawawala, 'di ba dapat magkaroon ng awareness at pag-hear o pag yung mga kabudyotahan nilang hearing in aid of jutang ginemis, in aid of legislation, yung mga malalaking issue sa lipunan. Okay? Patungkol sa mga nawawalang bata, tungkol sa pagnanakaw ng Marcos mismo na tinatakan sa buong mundo na kawatan. Okay? Walang gustong magbukas ng hearing yung issue sa pagtaas ng kuryente. Recently nga, yung 1,200 na parking fee dyan sa airport, walang gustong maglakas ng loob na busisiin sino-sino ang mga kasabwat dyan. Bakit itinaas? Yan ba ay makatarungan? Yan ba ay may sinunod silang tama sa batas na basa-basa nilang itataas? From how much? From 300 something? Na nababasa ko, 350 ba yun? Grabe, no? From 350, 1,000 na ho ngayon. Bagong Pilipinas nga, madam. No? Yan ho ngayon ang bagong Pilipinas. Ang bagong Pilipinas, lahat ng galamay ng administrasyon, lahat ng galamay dyan sa House of Representative Committee sa Senado at dyan sa House, gagamitin lang yung mga yan kung paano gibain yung mga kalaban sa politika. Yung na mga galamay nitong executive, gagamitin yan kung paano pagmukaing walang kwenta ang nagdaang administrasyon at i-credit grab lahat ng accomplishment ng nagdaang administrasyon. Ganun lang ho yun. 5,500 flood control. Nasaan yung investigasyon? Nasaan yung mga crusader dyan sa House of Representative at Senado? Bakit hindi yun ang pag-usapan? Si Kong Dante nagsalita dyan. Baka sabihin nyo, si Dante nga, nagsalita si Kong Dante. Oh. Bakit hindi pag-usapan yung baha dahil napakaraming naperwisyo? Ano yung pinag-uusapan nila dyan sa mga committee dyan sa House of Representatives? Diba? Tama naman ho. Yung tanong ng ating mga kababayan, bakit ang pinag-uusapan dyan sa House, puro na lang Duterte, puro na lang Sara Duterte, puro na lang Pogo, Alice Go, lahat yun mga kababayan. Mind conditioning Ngayon pa lang inuumpisahan na nila para pagdating ng 2028 national election, talagang titignan ho nila kung yung ginawa ho nila dito sa mga Duterte na to, gumana. Pero sa tingin ho natin, walang gumagana sa mga pinagagawa nitong mga aso nitong Baluslos at nitong si Marcos Jr. Maingay lang sila, sa totoo lang. Malakas lang yung boss nila kasi may platform sila. Maraming nakakarinig sa kanila. Marami silang pambayad ng ensaymada at Italianista vlogger. Tayo naman ho dito mga kababayan, minado tayo. Merong earnings dito. Merong ads. Pero hindi ho nanggagaling yan sa Estado. Hindi ho nanggagaling sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Ito kahit pa paano, pinaghihirapan naman ho natin the way na isipin natin kung ano sasabihin natin, pagkakabit-kabitin natin yung mga nakikita nating material sa social media, kahit pa paano ho, meron naman ho tayong contribution dito sa ating ginagawang pagbablog. Hindi kagaya nitong mga Italianista at ensaymada, basta sinigaw nila, Sara Duterte, confidential fund.
Quincenas katapusan, meron din silang kinukubra. Kayo ho ba, maya't maya, ibabalita ko sa inyo itong si Sara Duterte, confidential pa, papanoorin nyo ho kaya si PH Update. Hindi nyo ho papanoorin kasi wala nang sustansya eh. Wala nang sustansya yung mga pinagsasabi natin dito. Kailangan yung mga napapanahon kung ano nga ba yung nangyayari sa ating bansa. Hindi ko kagaya ng mga ensaymada at talyanista. Pagka nag-post, nag-share na sila about dyan kay VP Sara, kukubra na ho sila ng pera. Diba? Yun ang kaibahan natin sa kanila. Sila, hindi na sila mag-iisip. Magpo-post lang sila. Kahit ano pa yan, pagka mayroong nanggaling sa taas, ang banat natin for this week, ito yung agenda. Babanatan natin, ganito. O yan, post. Ganun lang ako kasimple. Sa mga vlogger, ang topic natin, ganito. O, tatakbo yung mga Duterte, itong mga ganyan, di pagkakatiwalaan, si VP Sara, confidential pa. Paulit-ulit lang ho yun. Pero sa atin dito sa PH Update at sa mga kasama nating vlogger, hindi naman ho pwede. Oo, paulit-ulit yung issue. Kasi paulit-ulit ho, walang ginagawa ang administrasyon. Pero yung angulo, magkakaiba. Kuha nyo ho ba mga kababayan? Paulit-ulit. Yung bagyo, paulit-ulit. Natural, paulit-ulit yung lubog. Paulit-ulit din yung pagko-call out natin sa administrasyon. Kaso sa magkakaibang angulo, hindi lang puro Sara Duterte. Magkano yung parking fee, mga kababayan? Okay? Sabi niyo, opinion lang, ang focus nila si Attorney Harry Roque. Exactly. Ang focus nila si Attorney Harry at si Inday Sara, na mismong sinabi na ng Commission on Audit na nagbigay o nag-present ang department o ang opisina ng Vice President ng mga dokumento na kung saan ay, ang term nila ay nagpakita ng documentary evidence dun sa 125 million na binabato nila kay Sara Duterte o kay Inday Sara Duterte para sirain at gamitin yung 125 million na yon as impeachment ground, di ba? Pero sinupalpal na sila ng COA na mayroong documentary evidence. Yung kakarampot na 125 million kumpara, okay? Kumpara sa ginastos ng isang saglit lamang na concert ng Duran-Duran na 50 o 75 million, $1 million ito 1.5. So let's say 55, 25, like 80 million, 'di ba, pesos. So ngayon mga kababayan, ang punto de vista natin dito, yung mga tumatakbo ngayon at itong si Senator Amy Marcos ay budol-budol muli. Sabi ko sa iyo, Senator Amy, hindi ka na muling mananalo kung hindi nyo dadayain ang halalan. Sukang-suka na ang taong bayan sa inyo. Pati Ilocos Norte, sukang-suka na sa inyo. Ang daming nagme-message sa akin ng mga Ilocano. Naku po. Ano ang ginawa nyo sa Ilocos? Puro what? Party? Puro Naku. Pagka yung mga kababayan nyo na dyan sa Ilocos, sa totoo lang, nagpunta tayo ho dyan sa Ilocos, no? Okay lang, magaganda ho yung kanilang mga tourist attraction, yung vegan, no? Maganda ho yung mga sinaunang mahilig ho kasi tayo sa mga ganon, yung mga building, yung mga simbahan, mahilig ho tayong tumingin-tingin sa mga ganon. Pagka mayroong sa history, mahilig ho tayo. Parang yung imagination natin lumilipad pag nakakakita tayo ng mga yung sa gera-gera, mga ganon. Yung mga ganon. Yung mga ginagamit nila nung mga sinaunang panahon. Marami yung magagandang tourist attraction diyan sa Ilocos, no. Ngayon, kung yung mga tao doon, yung mga mismong kung tawagin nito mga Marcos na to, baluarte, galit na sa kanila yung mga tao doon, malaki yung problema yan kung nagsusumbong na sila dito kay Binibining Marley. Chipan? At ang mga kasinungalingan ninyo na ikaw, nabanggit mo, ano sabi? Basahin natin yung niya. Yung speech niya nandito Okay? Na natin yung kanyang dramatization 101. Alright? Okay. Kasi tinatanong siya ng media na patungkol sa okay. Asan na yun? Okay. Ito. Okay. Tinatanong siya tungkol dito nga sa issue ng kanyang pagiging independent. Okay? Independent daw siya, pero at the same time,
siya ay isinama sa slate ng kanyang kapatid. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi niya dito, okay? Ayun. Ito. Sabi niya, naku, ayan, gano'n, busy-busy daw siya, yung hearing-hearing, gano'n.